Nung ako po ay single pa, wala pa akong girlfriend, wala pa akong asawa, nakasakay ako ng jeep. Sa radyo, mayroong nagtatanong na DJ, tatoong tanong. Ano ang pipiliin mo? Sabi sa radyo. Inaantok-antok na ako, medyo nagising ako. Sabi niya, yung mayaman pero hindi mo mahal? Multi-millionaire pero hindi mo mahal? Pero, pipiliin mo ba yung mahirap baon sa utang pero mahal mo? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw, anong pipiliin mo? Tapos, sinundan niya pa yung pangalawang tanong. Anong pipiliin mo? Yung maganda o gwapo, pero hindi ka naman mahal? O yung saksakan ng pangit, pero mahal na mahal ka, hindi ka iiwan? Hi! Ano kayang sagot sa tanong na yan? Oh, wow! Grabe, ano? Pwede ba both? Sa umaga pong ito, pag-uusapan natin, we are diving into 1 Corinthians 13. Pinamagatan po natin ang ating title sa ating sermon today, Without Love, Wala Akong Kwenta. 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3. In other words, parang sinasabi sa atin ni Apostle Paul sa chapter na to, ang tunay na halaga ng buhay, the real measurement and the value of success in life and meaning in life is not about how much money you have or how much fame you have or how much applause you have or how much properties you have or how much trophies in life you acquired. But it's about how you relate with others. Galing, ano? Sabi niya, ang tunay na halaga ng buhay ay hindi paramihan ng pera, hindi paramihan ng tagasunod, hindi paramihan ng alam, hindi pagalingan, kundi palaliman ng pagmamahal sa kapwa. And that is 1 Corinthians 13. Parang sinasabi niya that knowledge without love is useless. Eloquence without love is meaningless. Achievements and success without love is empty. Kaya nga, itong chapter 13 na to is actually addressing some problems ng mga Christians. Away sila ng away, ang gulo-gulo nila. At parang walang patutunguhan yung kanilang mga relasyon, pero ang gagaling nila, ang tatalino nila. If you will remember, ang buong series ng Book of Corinthians ay mababahagi sa 3 parts. There are 3 parts of 1 Corinthians. Yung first part, chapters 1 to 4, is about divisions in the church. Marami silang kampihan. Yung chapters 5 to 14, part 2, is about disorder in the church. Marami silang pinag-aawayan. And finally, it ends with the doubting in the church. Marami silang tanong at pagtataka. Marami silang kalituhan sa kanilang mga pananampalataya. And the whole series is about that. So chapter 13 is all about some of the disorders and the confusions they have and the conflicts they have. Kaya nga, sabi ng 1 Corinthians 13, verses 1 to 3, if I could speak all the languages of the earth and of the angels, but didn't have love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy and if I understand all God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that could move mountains but didn't love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Ibang klase, ano? Parang mas masarap to pakinggan sa Tagalog. Ano? Sabi niya, kung makapagsalita ako sa language ng mga tao o mga angels, kung hindi naman ako nagmamahal, para lang akong maingay na gong o simbal. Kahit meron akong gift na mag-preach ng mensahe galing sa Diyos at kaya kong intindihin lahat ng mga secrets at alam ko lahat ng bagay at kahit meron akong faith na kaya maglipat ng mga bundok, pero kung wala naman akong pagmamahal, wala akong kwenta. Kahit ibigay ko lahat ng meron ako at ipasunog ko pa man ang katawan ko, kung hindi naman ako nagmamahal, wala akong mapapala doon. Ayan na. The Apostle Paul is actually exposing the problems
of the Christians in Corinth. Parang sinasabi nila, ang gagaling nyo, ang tatalino nyo, ang yayaman ninyo, ang dami nyong achievements. Away kayo ng away. Di kayo marunong magmahal. Walang kwenta lahat ng ito. Nalala nyo, these are the problems within the Christian church in Corinth. Sa chapter 1, meron silang mga kampi-kampihan. Kampi ko kay pastor ganito. Kampi ako kay pastor ganito. Sige, kanya-kanya na tayo. That's chapter 1. Chapter 5, merong mga skandalo, immorality sa church. Yung kinakasama niya, hindi naman niya asawa. At sinulot niya pa yung asawa ng tatay niya. Ang gulo. Chapter 6 is all about nagdidimandahan sila sa isa't isa. Chapter 7 is about away-away tungkol sa marriage. Chapter 8 is all about pagtatalo tungkol sa bawal bang kainin to? Bawal bang inumin ito? Chapters 12 to 14 is about spiritual gifts. Mas magaling yata ako. Mas marami kong gifts sa'yo. Mas matalino ako. And then chapter 15 is about disputes about the resurrection. So in other words, sinasabi ni Apostle Paul sa mga Christians during his time, sa bayan ng Corinth, sinasabi niya, itong mga problemang ito, itong mga gulong ito, itong mga kampi-kampihan na ito, itong mga yabangan na ito, the antidote to all these divisions and disorders and disputes and quarreling is love. Magmahalan kayo. Magpatawaran kayo. Magdamayan kayo. Magtulungan kayo. So today, we'll talk about the big idea for chapter 13 is this. Kung walang pagmamahal, walang kwenta ang impressive speech, or amazing knowledge, or strong belief, an incredible sacrifice. Tandaan mo that giftedness without love leads to empty spirituality. Spiritual maturity is not measured by your gifts. Hindi yan pagalingan at padamihan ng alam, but by your love. Today, we'll talk about 4 important truths in this segment of chapter 13. Sinasabi ni Apostle Paul, kung walang love, impressive speech is nothing but meaningless noise. Kung without love, amazing knowledge is nothing but worthless gift. Without love, strong belief is nothing but useless confidence. Without love, incredible sacrifice is nothing but pointless service. Sige nga, isa-isahin natin. Simulan natin. The first point of the Apostle Paul in this segment of chapter 13, without love, impressive speech is nothing but meaningless noise. Kumbaga, kung walang pagmamahal, walang kwenta ang magandang salita. Madaming ganyan. Galing magsalita. Galing mag-explain sa Bible. Ang galing magpaliwanag tungkol sa Diyos. Eloquent. Ang galing. Nakakamangha. Ang dami namang kaaway. Ang sungit-sungit naman. Ang yabang naman. Ayaw naman siyang kausapin ng mga anak niya. Hindi naman sila magkasundo mag-asawa. Pero ang galing magsalita. Hello? Kalabitin mo ngayon katabi mo, parang ikaw yun Ikaw ba yun? Joke lang ho. In other words, the Apostle Paul is telling them, eloquent speech, impressive speech is nothing. Kung hindi ka marunong makisama, hindi ka marunong magparaya, hindi ka marunong umintindi, hindi ka marunong magpasensya, hindi ka marunong magbigay ng kabaitan, hindi ka marunong magmahal. Salita lang yan. Kaya nga sabi niya, sa verse 1, if I could speak all the languages of the earth, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Tindi no? The languages of the earth and of the angels. Kahit magkapagsalita ako sa mga language ng mga tao o ng mga angels, kung hindi naman ako nagmamahal, para lang akong maingay na gong o cymbal. Nakarinig na ba kayo ng maingay na gong? Bang! Bang! O maingay na cymbal, maingay na pompyang, klang! Klang! Sabi ni Apostle Paul, galing mo magsalita, galing mo mag-explain, dami mong alam, so much eloquence and so much impressive speaking. Pero hindi ka marunong magmahal. Paingay, tang, klang, kakainis. Galing-galing sa Bible. Daming kaaway. Galing-galing mag-explain about God. Ang daming sinusungitan.
Yapang-yapang. Hi! Sakit pala nito The Apostle Paul is telling us, impressive speaking and eloquence is nothing. Are they good? They're good. We need eloquent people. Ang labo naman kasi pagka hindi maintindihan yung sinasabi mo, hindi ka marunong mag-explain ng malinaw. Pero they are inferior to love. Mas mahalaga is magaling kang makisama, makisalamuha. Magaling kang umintindi ng kapwa. Nagpapatawad kahit masakit. Nagpaparaya kahit mahirap. Nagmamahal kahit matindi at hindi ka minamahal. Love is greater than all of this. Naalala niyo ba, si Apostle Paul din minsan was criticized by the Corinthians, but di ka marunong magsalita. Bakit bulol ka mag-explain? That's why the Apostle Paul, di ba sabi niya, I came to you not with impressive speech or eloquence or persuasive words. Tindi, no? But I came to you with the power of the Spirit. Kasi nga, sabi niya, hindi naman yan pagalingan ng magsalita Palaliman yan ng pagmamahal dahil sa Panginoon. The Apostle Paul is telling them that the heart of the problem is they are so fascinated with impressive speech. That's the problem of Corinthians. It's a culture of oratory. It's a culture of speaking. It's a culture of debate. Ang gagaling. Kumbaga, hinahangaan nila yung mga magagaling mag-explain sa TikTok, yung mga magagaling mag-podcast sa YouTube, yung mga magagaling ng galing naman. Woohoo! Pero sabi ni Apostle Paul, away naman kayo ng away. Wala rin. Di naman kayo magkasundo mag-asawa. Wala rin. Ayaw ka naman kausapin ng anak mo. Wala rin. Hindi naman kayo nag-uusap ng kapitbahay mo. Naiinis naman sa'yo yung empleyado mo. Naaasar naman sa'yo yung kapatid mo. Wala rin. Actually, he used the word, the language of people and the language of angels. It's like he's saying, may mga tao na sobrang galing magsalita, na parang yung salita niya galing sa langit. That's hyperbole. Parang sinasabi niya, kung meron kang faith that can move mountains, meron ding language that speaks of the language of angels. Ganong kagaling magsalita. Or this could be exotic language that comes from heaven. That's a spiritual gift, no? Tindi pala nun. In the time of Corinth, meron silang the language of angels. Sabi ni Apostle Paul, yes, okay yung gift na yan. Yes, okay yung impressive yung speech na yan. But without love, para kang maingay na gong, maingay na pompyang. Magaling magsalita tungkol sa Diyos. Ang dami namang kaaway. Walang pagmamahal. So a gifted speaker is a blessing. An eloquent person who gives a good, impressive speech is good. But they are nothing if you cannot love your neighbor, if you cannot love your enemies, if you cannot love others. You can speak the right words, you can say the right theology with the wrong heart. Tindi, no? Ito naman yung pangalawang sinasabi sa atin ni Apostle Paul. Without love, amazing knowledge is nothing but worthless gift. Kung walang pagmamahal, walang kwenta ang magaling na karunungan. Ibig sabihin, hindi yan daw paramihan ng alam. Palaliman daw yan ng pagmamahal sa kapwa. That is why he said in verse 2, if I had the gift of prophecy and I understand all of God's secret plans and possessed all knowledge, but did not have love, I would be nothing. Tindi, ano? Sinasabi niya, kahit meron akong gift na mag-preach ng mensahe galing sa Diyos, at kaya kong intindihin lahat ng mga secrets, at alam ko lahat ng mga bagay. Summa cum laude, valedictorian ka pala eh. Alam mo lahat ng mga bagay, pero kung wala naman akong pagmamahal, wala akong kwenta. Tanong, masama ba, Pastor Mike, na marami kang alam? Masama ba, Pastor Mike, na marami kang na-achieve educationally, marami kang knowledge, you can remove the slides na. Marami kang alam, meron kang PhD, meron kang MA, meron kang MDiv, meron kang Blu-ray, DVD, CD, lahat na nakatatak sa pangalan mo. Ang dami mong alam.
pero hindi ka marunong magmahal. Hindi ka marunong makiusap. Hindi ka marunong magpatawad. Hindi ka marunong magpasensya. Lahat inaaway mo kasi ikaw lang magaling eh. Lahat minamaliit mo kasi hindi sila nakapagtapos eh. Lahat ginugulo mo at iniinis mo dahil ikaw lang ang laging magaling. Ikaw lang dapat masunod. Sabi ni Apostle Paul, it's useless knowledge. It's nothing. Yun ang pagkakamali ng mga taga-Corinthians. Napagkamala nila na pag mas marami kang alam, mas marami kang curriculum na natapos, mas marami kang seminar at workshop na natinan, marami kang life group materials na nakaipon sa bahay, mas mature ka. No. Sinasabi ni Apostle Paul, spiritual maturity is not about the amount of knowledge you have, but it's about the quality of the relationships you have for others. Marami nga, hindi alam ang theology, hindi alam yung series natin about spiritual growth, hindi nakatapos ng kung ano-anong mga workshop at seminar natin. Pero yung pagmamahal, kung makisama, ang galing. Kung magmahal ng kapwa, ang tindi. Minsan mas masarap pa nga kasama yung mga ganun, yung mga pagkasama mo parang very encouraging, very nakaka-bless kausap, very enlightening and flourishing yung conversations. Hindi naman college graduate. Wala namang doctorate. Pero ang galing kasama. Pero may mga tao na ang daming badges, ang daming achievements. Pero tuwing kasama mo, parang ang natutusok lagi. It's like dancing with porcupines. Parang pagkausap mo siya, parang laging may criticism, laging may negative, laging toxic, laging siya magaling, lagi na lang may mali sa gobyerno, lagi na lang may mali sa samahang ito, lagi na lang merong kailangang awayin at guluhin. Apostle Paul says, knowledge without love is empty and nothing. He even used the word prophecy. Ito yung mga tao na nakikita nila yung bukas. That's prophecy. That's the gift of prophecy. He even used the word wisdom. Ang galing, naiintindi niya lahat. Lahat ng tanong may sagot siya. Hindi naman marunong magmahal. Apostle Paul says, it's nothing. Kaya nga, di ba, binanggit niya, knowledge pops up. Parang you feel important pagka meron kang alam, no? But love builds up. Ang totoong nagpapatibay sa samahan natin ay hindi yung knowledge. Kasi yumayabang ka lang eh. Pero it's love. Knowledge is important. Education is important. But it is love that is far more superior than anything we know. Meron akong dalawang simbahan na tinulungan nung ako po ay nag-ministry pa sa probinsya. 2 churches. The story of 2 different churches. Magkaiba. One church is working and serving in the city. Another church is working in the barrio. Magkaiba talaga. Magkaiba ng status, magkaiba ng educational attainment. So the first church was somehow filled with a lot of educated people, knowledgeable people. May doktor, may engineer, may abogado. So pagka nagsisimba ako doon at nagsiserve ako doon, parang wow, good morning doc, good morning engineer, good morning attorney, good morning, ang gagaling, puro matatalino, puro mga high status, puro mga highly educated. One day, something happened in that church. One of their leaders stood up in front and confessed a sexual immorality. Tayo, yung kanilang isang miyembro, umiiyak, nagkumpisal. Nakabuntis po ako. Nagkasala po ako sa asawa ko. Nagkasala ako sa Diyos. Nagkasala ako sa inyo. Nagkasala ako sa anak ko. Patawarin niyo po ako. And there was silence. A room full of educated, knowledgeable people. Brilliant people. Nobody was speaking. Nobody was smiling. Lahat nakasimangot. Kumaga, pagpasok nila, mukha silang ubas. Praise the Lord. Thank you, Lord. Nung marinig yung kumpisal, mga mukhang pasas na. Parang gustong batuhin, gustong sakalin. Parang, umayos ka, ha? Ba't gulo mo, ah? So I felt, para ako nasasakal, parang, lahat galit. Lahat.
gusto kong sakalin. Yung nagkasala. That's a different experience. I walked away of that Sunday confession time with a heavy heart. Sabi ko, ba't pa ganun yung ending? Everyone left, not talking to the person. Everyone was angry. Sunday after Sunday, the person comes. Nobody speaks to him as if he has this contagious disease. Walang dumidikit, walang kumakausap sa kanya. Sabi ko, ganun ba? Ganun ba dapat? Church number 2 was in the barrios. Itong mga miyembro nila, hindi nakapagtapos ng high school. May nag-college, pero hirap na hirap. Walang PhD, walang doktor, walang engineer, walang abogado, walang... In other words, hindi sila masyado educated. Simpleng mga tao. One day, something similar happened as well. Biglang nagulat na lang ako, kasi ako in charge ng program ng worship, ng simbahan na yon. May tumayo sa harap. Pinatayo ng pastor, mag-asawa, kasama yung mga anak. And everyone was crying. Umiiyak yung mga bata, umiiyak yung asawa, umiiyak yung lalaki. Sabi ko, ano kaya nang mangyayari? Ano ba to? Wala sa program to ah. Sabi ng lalaki, may iba ho akong pamilya. May anak po ako sa labas. Hindi po alam ng asawa ko. Nagkasala po ako sa pamilya ko, sa mga anak ko. Nagkasala ako sa Diyos. Nagkasala ako sa inyo. Iyak. And so ako, habang pinapanood ko, alam ko na to. Naku, babatuhin. Naku, sasakalin to ng mga... So, after a few minutes of silence, bigla ho yung mga nakaupo, nagtakbuhan ho sa takbo. Para sabi ko, naku, bububugin yata, ha? Takbuhan ho sa halap. At niyakap ho yung mag-asawa, niyakap yung mga bata. Pinapatawad namin kayo. Pinatawad kayo ni Lord. Pinapatawad namin. And everyone was weeping and crying and hugging. And parang malaking group hug. Nag-iiyakan lahat. And there was this overflow of forgiveness, overflow of mercy and compassion. Yung walang kasalanan, siya bumato. Parang ganun yung dating. Parang, sabi ko, ako nasa likod. Ako yung medyo nakasimangot eh. Parang sabi ko, yung program, ano ba? Ang tagal niya na, preaching na, worship na. Walang nangyaring preaching, walang nangyaring kantahan. Iyakan ho for 3 hours. Just forgiveness after forgiveness. Apostle Paul says, tama niyong alam, di kayo marunong magmahal. Ang gagaling ninyo. Di kayo marunong magpatawad. Di kayo marunong magpasensya. Di kayo marunong maawa. Knowledge without love is nothing. Kaya ho, nung ako ay college, memorize ko ang Bible, panalo ako sa Bible quiz. Pag uwi sa bahay, inaaway ko yung mga kapatid ko. Siguro yung mga kapatid ko, iniisip, ito si Kuya Mike, galing-galing sa Bible. Suntok naman ang suntok sa amin. Ang galing-galing magpaliwanag tungkol kay God. Inaaway naman kami lagi. Sakit pala nito, Apostle Paul exposing the error of the Corinthian church. The measure and the value of your spirituality is not in how much you know. It's not in your eloquent, impressive speech. But it's in how much you love. Tindi ho, Kalabitin mo yung katabi mo, okay ka pa ba? Parang puro bukol ka na. Ito naman ho yung pangatlo. Apostle Paul is telling us, without love, strong belief is nothing but useless confidence. Kung walang pagmamahal, walang kwenta ang malakas na pananampalataya. Strong faith. Parang sinasabi ni Apostle Paul, the faith that moves mountains. Hyperbole na naman, Parang, ang tindi, lahat ng pagsubok kaya mong paglabanan. Lahat ng bundok kaya mong yanigin. Dahil sa faith mo kay Lord, wala ka namang love. Wala rin. Apostle Paul says, if I had such faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. Kung kahit meron akong faith na kayang maglipat na mga bundok, pero kung wala naman akong pagmamahal,
Wala akong kwenta. Tindi, ano? Even a faith that is enough to move mountains. The word mountain here is symbol. It's pointing to the difficult challenges and the impossible situations in our life. But faith can overcome that. Lord, malaki ka kaysa sa cancer na ito. Lord, mas malakas ka kaysa sa utang na ito. Lord, mas magaling ka kaysa sa problemang ito. And that's faith. You hold on, you endure, and you overcome. That's strong faith. Sabi ni Apostle Paul, even that faith, yan, galing. Galing ng trust mo kay Lord. Galing ng faith mo kay Lord. Inaaway mo naman yung asawa mo. Ang galing ng pagtitiwala mo sa Diyos. Kaway mo naman lahat ng anak mo. Ang galing ng faith mo ha, nakakamangha, nakaka-impress ha. Grabe na to, di wow, ikaw na. Pero hindi mo makasundo yung kapitbahay mo. Apostle Paul says, without love, that faith is useless. That's empty faith. It's nothing. Nalala ko many years ago, I was part of a Christian group that organizes big, powerful events. Ang dream namin, hundreds of college students will know the Lord Jesus. Eh, grabe ho. So we organize events and hundreds will come to the Lord. Ang dami yung nabibless, ang daming nai-impress. Mike, ang galing! Nakaka-bless! Nakakatuwa yung faith ninyo! Grabe yung nangyari! Woohoo! Dami! Ang daming ginawa ni Lord! Ang daming blessing! Ang grabe! Lives were changed. Pero hindi nila alam. Sa backstage, sa likod, nag-aaway-away yung mga staff. Ay, grabe! Ang galing-galing nung conference, ang galing-galing nung event, so many lives were changed, so many college students come to know Jesus, pero sugatan yung mga organizers. Away dito, away doon. Bardagulan, naku po, ang gulo, ang pangit, ang sakit. Ang dami nag-resign, ang daming may tampo, ang daming sugatan. Apostle Paul says, galing ng faith ninyo. Di kayo marunong magmahal. Di kayo marunong magpatawad. Di kayo marunong magpasensya. Di kayo marunong magparaya. Walang kwenta rin yung faith na yun. Ibang klase, ano? And finally, the Apostle Paul ends, without love, incredible sacrifice is nothing but pointless service. Kung walang pagmamahal, walang kwenta ang matinding sakripisyo. During their time, the word sacrifice is actually giving something that hurts. Lord grabe Lord ito na yung last money ko na, pero bibigay ko. Sacrifice. Lord handa akong makulong. Handa akong patayin para sa'yo. Sacrifice. Yung sinasabi ni Apostle Paul, even that, sacrifice without love, is nothing. Sabi niya, if I give everything I have to the poor, lahat, bibigay ko, Lord, para sa'yo. Tumulong lang sa iba. And even sacrifice my body. I could boast about it, but if I didn't love others, I would have gained nothing. Kahit ibigay ko lahat ng meron ako at ipasunog ko pa ang katawan ko, Lord, papatayin nila ako. Alang-alang sa'yo. Kung hindi naman ako nagmamahal, wala akong mapapala doon. Paul is speaking about martyrdom. Giving your body to be burned. Kasi noong panahon nila, kapag martyr ka, at ayaw ng mga tao sa'yo, susunugin ka nila ng buhay. Body to be burned. Wow! Pare, magsasacrifice ka para kay Lord. Magsasacrifice ka para sa... Oo! Pero kung hindi ka nagmamahal, ginagawa mo lang para magpa-impress. Pare, binigay mo lahat. Lahat ng ipon ko, binigay ko na. Binigay ko na para maraming mga nagugutom na kumain. Nakaka-impress. Wow! Pero walang love. Gusto mo lang magpasikat, gusto mo lang magyabang, gusto mo lang palakpakan, gusto mo lang hangaan, gusto mo lang matahimik yung konsensya mo. Parang wala akong ginagawa. Milyon-milyon ng pera ko, wala akong tinutulungan Sige na nga, makapagbigay nga ng kapiranggot na abuloy. Yes! Woohoo! May certificate pa, may picture pa.
Wow, Facebook, wow, ang bait naman, ang daming dinonate na t-shirt, ang daming dinonate na grocery. Woohoo! Sabi ni Apostle Paul, hindi ka naman nagmamahal. Yabang lang. Yung sacrifice mo is nothing. So at the end of our lives, what is the measure of true greatness? What is the real value of our lives? Ang totoo bang sukatan ng halaga ng buhay ay dami ng pera, galing magsalita, daming alam, ang daming achievements, ang daming certificate at accomplishment? Well, those are good. Apostle Paul says, speech without love is empty. Knowledge without love is useless. Achievements, sacrifice without love is worthless. Kasi more than money, more than wealth, more than fame, more than achievements, more than success, it's love. Next few verses next week. Love is the greatest. More than faith, more than hope, more than eloquence, more than knowledge, more than wisdom, more than achievements. Di ka marunong magmahal. Kulang. Blessing naman lahat yun eh. Pero if the blessing lacks love, the blessings are empty. Yung pagka many years from now, nasa ICU ka, nasa bahay ka, you're 100 years old na, at binabalikan mo yung buhay mo. Ano bang nagawa ko? Ano bang halaga ng buhay ko para kay Lord? Ano ba ang mga na-achieve ko? Ano bang... And you are counting. Some of you are nearing that. No? Probably you are about to reach 80 or 90. Some of you, tulad ko, midlife. I'm 50. I have about 5 decades to go before kunin na ako ni Lord. Some of you are younger. 30 years old ka pa lang, 20 ka pa lang. You have more decades ahead of you. But at the end of our lives, the real question is, it's not about gaano ba karaming nalagay ko sa bank account ko? Gaano bang karaming investment ko? Gaano ba karami ang tagahanga ko, ang followers ko, ang mga achievements ko, trophies ko, at certificates ko? Gaano ba karaming alam ko? Well, those are good questions. But the better question is, gaano ba karami ang minahal ko? Yun, ang 1 Corinthians 13. Gaano ba kalalim yung pagmamahal ko? At the end of my life, hopefully at the end of our lives, people will come to us and not say, oh, dami mong pera, good job. Oh, dami mong business, good job. Oh, dami mong certificate, trophy, dami mong championship, good job. Ang dami mong bahay, good job. Dami mong ginawang ministry, successful, good job. I hope people will come to us, not because of those. People will tell us, you know, you're such a loving person. Your wife was blessed to have you as a husband. Your husband is blessed to have you as a wife. Your children are happy. They have a loving mom and a loving dad. Your employees are grateful. Galing ni boss magmahal. Grabe. Your neighbors will say, ibang klase yan, yung unit owner na yan, yung condo owner na yan, naku, pare, sobrang magmahal. And that is 1 Corinthians 13 for all of us. Tandaan nyo to. Kung walang pagmamahal, walang kwenta ang impressive speech, amazing knowledge, strong belief, and incredible sacrifice. Tandaan mo that giftedness without love leads to empty spirituality. Spiritual maturity is not measured by your gifts, but by your love. Today we talked about 4 beautiful truths. Without love, impressive speech is nothing but meaningless noise. Without love, amazing knowledge is nothing but worthless gift. Without love, strong belief is nothing but useless confidence. Without love, incredible sacrifice is nothing but pointless service. Some of you know my story. I grew up hating my father. May tampo ho ako sa tatay ko. You can remove the slides na. May galit po akong malalim sa aking tatay.
Kasi lumalaki ako, parang pakiramdam ko hindi niya ako mahal. Pakiramdam ko, wala siyang panahon sa akin. At pakiramdam ko, hindi ako mahalaga sa kanya. Higit sa lahat, my greatest resentment against my father is his anger problem. Mainitin po ang ulo ni Papa. Naku, kung magalit yan. Nakakatakot. Ang sakit-sakit magalit. So I made a promise when I was a teenager. Sabi ko, promise, I will never be like my dad. I will be the exact opposite of my father. Problema ko, many years later, I got married, I had a son. One day, sabi sa akin ng anak ko, Tatay, ayoko sa'yo. Ay, naiyak ko ako. Anak, bakit ayaw mo kay tatay? Lagi kang galit. Ang init ng ulo mo. Ang sakit-sakit mo magalit. And I saw myself. That was me decades ago. Sabi ko, Lord, ayusin mo nga ang puso ko. So I made an effort to have a better relationship with my father. Ay, hindi madali Hindi madaling mahalin yung nagbigay sa'yo ng sugat. And so I started having conversations with my dad. I started having better communication, spend time with him if I can, as much as I can. And the relationship improved. Ito pala yun, sinasabi ni Apostle Paul, Mike, ang galing mo. Dami mong alam. Ang galing mo magsalita. Hindi kayo ayos ng tatay mo. Oh. So I started forgiving him. I started letting go of the hurts. I started releasing all the pain and the wounds. Umiiyak ko ako. I'm writing it down. Lord, pinapatawad ko na si Papa. Pa, pinapatawad na kita sa lahat ng mga sugat at mga sakit. And every moment that I felt betrayed, abandoned, neglected, or rejected, or bashed. My dad died 2021, COVID suspect. I was so grateful. My father and I had better relationships. Not perfect, but better than we used to be. Apostle Paul says, it's not knowledge, it's not eloquence, it's not achievements or success, it's not even wealth that makes the value of life. It's love. Hindi ka marunong magmahal, walang kwenta. Let's all stand, let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Lord, patuloy mo po kaming turuan at tulungan na magmahal ng tama, mabuhay ng tama. Sa mga tao sa paligid po namin na nakatingin sa aming buhay, sa aming pananampalataya, to the people who are observing our lives and observing our faith and observing our spirituality, I pray that they will see not just knowledge, not just impressive speech, not just talk, not just achievements or success, but they will see love. The love that comes from God. The love that changes us from better to better. The love that transforms us from someone who is hateful and hurtful and angry to someone who is compassionate and kind and patient and gentle. A love that releases and lets go, let go of the hurt and the pain. A love that sacrifices. A love that forgives our enemies and blesses those who hurt us. Panginoon, turuan mo kami na pahalagahan ang aming mga relasyon. Hindi ang aming pera, kayamanan, tagumpay, at ang aming mga kagalingan, at ang aming mga talento. Although mahalaga lahat yun, ang pinakamahalaga ay kung paano kami makisalamuha, makitungo, at magmahal ng kapwa. Help us, Lord. You are